hapon po sa inyong lahat. Good afternoon din sa mga sa kanya-kanyang mga bahay ngayong hapon, nanonood sa atin through FB Live. Magandang hapon po, blessed Sunday po sa inyong lahat. Batiin po muna natin yung mga katabi natin ng blessed Sunday. Sino po, yung mga nasa likod, yung mga nasa harap. Ayan, batiin po natin yung mga tao na na-miss po natin in a whole week, hindi natin nakasama. Ayan. And let's all stand up and bring all our praises to the one everlasting God. We'll rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not make you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer, the everlasting God. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Yes, Lord. You lift us up, Lord God, with you. You are the everlasting God. You are the everlasting God. Yes, you are, Lord. Everlasting God. The everlasting God. The everlasting God. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Yes, Lord. Thank you for lifting us up, Lord God, for the everlasting God. We will worship you forever. We will give thanks to you, Lord God. Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the light that's been before
endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. We're singing praises to you, Lord. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and then sing forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. We will sing to you forever, Lord God. We will worship you forever, Panginoon. Because in you alone we find salvation. In you alone we find peace. In you alone we find the happiness, Lord God. Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through his forces draw and soar. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Your love we stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light in the world our darkness saved, and bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. As he stands in victory, since first has lost its grip on me, for mine and peace, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. We thank you, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. The
Here in the power of Christ, I'll stand. Here in the power of Christ, I'll stand. Yes, Lord God, here in your power we stand, Panginoon. From the day that you created the earth, the heavens and the earth, Lord God, you loved us, Panginoon. Pasimula po ng aming paghinga hanggang sa maubos po ito, kayo lamang po ang aming papupurihan, Panginoon. Wala na po. Dahil sa dakilang ginawa mo sa krus para sa amin, para sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. We are now free. Free from the sting of death, Lord God. We are now free from the sin. We are now free from the world. We are now righteous and blameless because of you, Lord. Because of your holiness, not because of us, but because of what you did, Jesus Christ. Because you sacrificed yourself on the cross for us. That's how great your love is, Panginoon. We will forever be grateful. We will forever be grateful for what you've done. We will sing praises to you, Lord. Hanggang sa maubos po ang hininga namin, Lord, we will sing praises to you. We will sing of your glory, Lord God. Only you, Panginoon. Only you alone. Everybody will say, Amen. ba ako dyan? Oh, good. Okay, nakarating ako doon. Okay, I see new faces. Actually, hindi naman new. Fresh faces from Canada. Okay, ano ang welcome natin si Brother Kevin. Okay, palakpakan natin sa Brother Kevin. Yung nasa likod, Brother Edward from Malabon. Bulacan. Yung iba siguro mga welcome ay si Brother Edward. Okay, namimiss ko yan eh. Praise God. Ayan. Okay. Parang hindi tumatanda, no? Ganun pa rin. Yan ay sa
courtesy ni Brother Ram, sinundo ni Brother Ram. Glory to God. Okay. Gumagana na ba yung sound system natin? Okay. It's working except me. Okay. So today, we will continue the second installment of ano nga yung aming topic last Sunday? Okay. Series, ano tayo na yung series natin? God, word at word. Diba? Sabihin, gumagana yung salita ng Panginoon. Sabihin, pwede palang hindi gumana, no? Pwede, no? Parang, ano lang, pasok dito, labas doon. May ganong case, no? Parang, mamaya makikita natin yung mga example. Okay? Pero this time, ang assumption natin, we will get the word right. Ang assumption natin is, pumasok na yung word, nasa atin ng soul. So, it's a matter of, is it properly taken in? Yun na lang ang question, no? Okay. Sabi nga, if you go to a restaurant at nadinig mo yung masarap na menu, okay, nagkwento yung waiter, pinakitaan ka ng mga, ano yung naka-video, at ang sarap-sarap ng presentation. Pagkatapos ba ay uuwi ka na? After that? Of course, may budget eh. Susta. Comment. Pag kumakain kain daw ay for us to experience yung nutrition na food o yung word of God, there are three things. Lahat ng mga frequency or concept or reasoning or beliefs or mga doktrina nandun sa please totally cancel out. Ano lang sinasabi ng particular word na okay, gano'n? Then, next is receive the word. How to receive the word? Sabi ni Jesus, he who has ears, let him hear. Nadinig nyo na ba yung salitang yun? Paulit-ulit yun eh. Kayong may pandinig ay makinig. Sabihin, hindi sapat na madinig ng eardrum natin, kundi i-welcome ng ating soul ang word ni God. I-welcome. Papasukin natin. How? By cleansing, confession, repentance, and belief. Believing fully on the word of God. Okay ba yung number 2? Okay. So today, we will go to the third. Palagay ko, gumagana na yung sound system. Nadinig ko na yung sarili ko eh. No? Okay na ba dyan sa Brother Rafi? Okay ba ang registration? Okay, good. Okay. Hopefully, makatapos tayo ng matiwasay. Okay, by God's grace. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Respond to the word. Okay. Kasi babasahin ko siguro doon yung pinaka-context natin, no? Okay. Respond to the word. James chapter 1, verse 22 to 24. Okay, kung meron kayong Bible, pwede nyo ako sundan. James 1, 22 to 24. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man who looks intently
at his natural face in a mirror. Parang may naisip ako, tama ba? At tama, no? For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Okay, verse 25. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearers who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Ang linaw nung no? Ang ilaw nung mga verse na yun. Pero, and yet, marami pa tayong pwedeng i-dig out o unpack, no? Sabi rito, kung nakinig ka lang ng salita ng Panginoon, tapos wala kang ginawa, pumasok dito, lumabas doon, ano sabi doon? Dinideceive mo ang sarili mo. Sa salitang Tagalog, anong pwede nyo sabihin sa Tagalog? Niloloko mo ang sarili mo. Masakit, no? Sa Tagalog. Other words, nililin lang. Okay. Pero deceive. Niloloko mo lang sarili mo. Parang just waste your time. Diba? Nakatingin ka, pero walang sense sa akin. Responder. What is a responder? Activate word by obedience. So there's a word there, activate. So meron kayong, paano ba kayo nag-activate? Like yung credit card, kailangan bago mo i-spend yan, kailangan mong activate. Tama ba? Marami pang ina-activate. Cellphone. Pero dito, mahalaga yung word ma-activate. Okay, sino dito yung mahilig magluto? Kasi last time, tanong ko, mahilig mag-bake. Ngayon naman magluto. Yung sinigang na either isda or pork. Pero, di ba, ang pinaka nagpapasarap sa sinigang ay yung, sampalok. Or dun sa mga nagmamadali, sinigang mix. Parang may kalansin. Okay, sinigang mix. So, di ba, pag hinalo mo na yung sibuyas, kamatis, tapos may gabi, may okra, may talong, tapos lalagay mo na yung, siyempre malamot na yung meat dapat, baligtad, dapat yung meat pala muna. Okay, tapos lalagay mo na ng pampaalat, lalagyan mo na ng sinigang mix. Di ba, ano ba yung tsura ng sinigang mix? Yung parang cube? O yung iba, depende. Pouch. Okay. Palagay mo, pwede mo nang kainin later yon. Palagay ko, hindi pa. Kailangan mo haluin hanggang madurog yung sinigang mix. O kung sampalok yan, nilagay mo yung sampalok, lumambot, pero pag hindi mo piniga, walang asim. At pag walang asim ang sinigang ba yun? Nilaga. Ganon din yung ganon din yung salita ng Panginoon. Unless i-steer mo, haluin mo ng haluin at pisain mo yung salita ng Panginoon sa pamamagitan ng obedience, walang lasa ang salita o walang saysay ang buhay natin. Puro ka lang take in, puro sinigang mix, puro sampalok, pero ayaw mo namang mag-obey. Obey is steering and piniga mo yung salita ng Panginoon. As if in sampalok, analogy, no? So, magiging lasang nilaga. Or walang effect, maalat lang. Ganun po yung activation na sinasabi natin. Ayun, ito na pala yun. Tapos na yan. Okay. Ngayon, sabi dun sa binasa natin kanina, activate mo yung word sa pamamagitan ng obedience. What to do if you want to experience God and His Word, you have to do the Word by obedience. Pero meron din sinabi sa James, anong verse yan? Sabi doon, huwag kang tumingin sa salamin na katulad ng lalaki. May ganun, di ba, sa Tagalog? Anong verse yun?
Basahin nga natin. Yeah. Don't, for everyone, for if anyone is a hearer of the word and not doer, he is like a man who looks intently at his natural face, for he looks himself and goes away. Ang sabi dito, he's like a man who looks at himself. Yung word na he or man, di ba usually pag sa Bible, gumagamit tayo ng he, pero pag binalikan mo yung original word, anthropos, sabihin, he means, man means girl or boy, kasi humankind. Pero in this particular Greek word, ang ginamit na word ay hindi anthropos, kundi aner. Aner means gender male. Lalaki talaga ang ginamit. Bakit? Ano ba ang kaibahan ng lalaki sa babae? When it comes to mirror, pag-usapan nga natin, nandiyan ba yun? Yun. Sabi dito, ang lalaki, pagising sa umaga, punta ng mirror, ewan ko nga, siguro toothbrush lang, ayos-ayos ng buhok. Tapos, alis na. Tapos na yun. Pero yung babae, okay, titingin sa mirror, tapos, disappointed na disappointed. Diba? Siyempre, ang gulo-gulo ng ano mo, ano? O yun, yun na yun. Yun. Okay. Ang gulo-gulo Nung itsura mo. Siyempre, gigising mo lang, no? Tapos, hindi ka masisiyahan, pupunta ka dun sa mirror number 2. Ano yung mirror number 2? Merong chair. Hahatakin mo yung chair, tapos upo ka. Anong tawag doon? Vanity mirror. Meron ba kayong vanity mirror? Okay, so how many minutes do you spend there? Talagang you have to hang out. Nakalagay yan, hang out ba? She hangs out on the vanity mirror. Kasi maglalagay na ng, siyempre tatanggalin mo yung, maghilamos ka muna. Facial wash, tapos, alam mo, foundation. Tapos, cleansing. Tapos, may, sunscreen. Tapos, blush on na. Face powder. Ang daming layer, no? Tapos, may lipstick. May blush on na. Tapos, ayusin mo yung buhok mo. Mirror number 2. Okay, may mirror 2 and a half. Ano yun? Meron siyang, gano'n. Titingnan niya yung likod. Ano nangyayari sa likod kaya? Maganda yung harap, pero yung likod, okay ka? So, mirror 2 and a half. Okay. Palagay mo, tapos na yon. Mirror number 3. Yun, ganung mirror. Full body. Tapos, titingnan niya yung gano'n. Okay ba yung likod ko, yung collar, lahat? Planchado ba? Full body. Talagang mirror number 1, mirror number 2, 2 and a half, number 3. Palagay niyo, tapos na yon. Paglalabas siya ng kotse, okay, pagpasok, ibababa niya yung visor. Baka nabulo yung lock, buhat sa sala, lumakad ako, baka hinangin. Titingnan niya dun sa visor. Tama ba? Am I speaking reality here? O baka sa amin lang yon. Okay. Okay, tapos, talagang, habang na, okay, gano'n, ang dami. Okay, tapos na. Kung ano yung tinignan mo sa mirror number 3, nakita mo sa mirror number 4. Mahalaga kasi yun eh. Baka mamaya, ang ganda mo dun sa mirror number 3, pagdating mo ng mirror 4, nalaglag yung isa. So, dapat itama mo yun. Okay. At alam mo, may sinaksak sa purse. Maliit na mirror. At maghapon yun, sinisilip yun. May cellphone pa. Di ba? So, kaya sinabi ni James, huwag kang maging kamukha ng isang lalaki na tumitingin sa mirror. Kundi, parang babae na nag-hang out doon sa mirror. And pinag-aaralan niyang mabuti yung mukha na yun. Kasi, serious siya. Di ba?
Alam niyo ba, yung mirror na yan, lately lang na invent yan. Di ba ang mirror is glass, tapos may silver coating. Pero nung panahon nung sinusulat yung Bible, wala pa yon. Ang mirror nila is, if you want to see yourself, kailangan mong kumuha ng brass, siguro parang platong bilog, bandihado, at lilinisin mo, at itatapat mo sa kandila, lampara or araw. Pag tumama na yung araw doon, patatamain mo sa mukha mo. At hahanapin mo yung anggulo. Eto na, okay, nakita ko na yung mukha ko. At pagtititigan mong mabuti yung mukha mo talaga. Diba? Kung okay ba yung malinis ba, yung kilay, buhok. Sabihin, that's how we treat the Word of God. We look at the mirror with commitment, intently checking ano yung makikita mo sa sarili mo. It's not, the Word is not for your neighbor. The Word is not for your mother or brother at home. The Word is for me. That Word is for me. I want to see if God is telling me something. Kung ano yung pinapakita sa akin ng Word ni God. But, my brothers and sisters, hindi doon natatapos. Ang pinag-uusapan natin, ina-address pa lang ni Lord yung issue mo. Wala pa yung, may kasunod pa yun eh. Anong kasunod nun? And you abide in it. Diba? At when you see the Word, sabi dito, yun, okay, off pala yun. Okay. And then, mababasa natin yung, basahin nga natin, verse 24 or 25. Sabi dito, but the one, verse 25, but the one who looks into the perfect law. What is perfect law? The Bible. Diba? Perfect, sabihin, walang error ang law. Never na nagkaroon ng mistake ang Bible. Okay? Tapos yung law, ginawa niyang law of liberty. The same Bible is a book of liberty. And perseveres. And perseveres. Sa other version, sa inyo ba may abides? And abides in it. Nanatili, nagpatuloy. Di ba? Being no hearer who forgets but a doer. Okay. So, law of liberty, what does liberty means? Malaya. Di ba? Pinalalaya tayo. Kasi ang proof na, paano kung malalaman na ang salita ng Panginoon ay nakarating doon sa destination niya? Di ba ang destination niya yung soul? At sa heart? Kasi na colonoscopy na yung heart, yung ating soul. Naalala niyo yung ating sample last time? Colonoscopy means tinanggal yung polyps, yung cancer. Nag-confess ka ng sin, nag-repent. Now it's very clean. The Word of God touches the implant word in us. The Holy Spirit. The Word enters our soul at nag-meet sila nung implanted Word. The Gospel Word, the Holy Spirit. Dahil doon, nagkakaroon ng, di ba sabi natin, babalikan yung favorite example natin, yung, naalala yung popcorn? When the popcorn dries, the steam inside, the shell can no longer contain the rising of the steam and it nagkakaroon ng changes sa ating buhay. Diba? Yung anger mo, controlled. Yung iyong addiction, wala na. Yung relationship mo, nagbago. Yung mga hilig mo, nagbago. Yung iyong mga habits, yung likes, yung dislikes, nagbabago. Nagbago talaga, hindi na ikaw yung dati. Sabihin, tumatalab na ang na-experience mo na si God. Yun yung katunayan. Kasi kung hindi yun nangyari,
Kasi pwede naman natin i-fake eh. Alam niyo ba, kayang i-fake natin ang Word of God? Alam niyo ba yung girdle? Sino dito yung familiar sa girdle? Okay, akala ko si Cadmil nagsabi. Okay. Yung girdle, yun yung garter na napakahigpit. Nilalagay yun sa waist. Kaya pag tinignan ka, talagang walang tiyan. Di ba? Pag tinignan mo yung full body mo, wala. Sa spiritual life, may Bible ka, nagko-quote ka ng verse, kumakanta ka, nagtataas ka ng kamay, amen, yun yung girdle. Kasi akala ng, maliban sa iyo, akala ng lahat, you are okay spiritually. Pero pagdating ng nag-iisa ka na, tatanggalin mo na yung girdle, ang laki na naman. Sabihin, walang nagbago, same lang. Pag hindi kasi nagkaroon ng change sa buhay mo, para ka nakagirdle. You get the point? Okay. If nothing changed, it hasn't been experienced yet. Sayang, di ba? Parang ka lang nakinig ng menu, ng Q&A, testimony. Ang sarap ng adobo, ang sarap ng chop suey. Pero hindi mo naman kinain, hindi mo na-enjoy yung pagkain, parang ganun lang yon. Okay, kaya abiding, don't just be a glancer. Sabihin glancer, but a gazer. You gaze upon the Word of God. At pagkatapos na mag-gaze tayo, mananatili tayo sa Word of God, abiding. Okay, mag-abide na tayo. So, alam ko, nadidinig niyo yung word na abiding. Kaya lang this time, bibigyan natin ng mga iba't ibang example. When you say abiding, you treat the word like a crackpot. Crackpot. Alam niyo yung crackpot? Pag kumain ka doon sa Eat Fresh, o kaya yung mga Chinese restaurant, kahit sa Pilipino, yung palayok, o slow cooker, bubuksan mo ng gabi, pagising mo, luto na. Yung 12 hours. Yun yung mga crackpot concept of cooking. Talagang yung init, tagos na tagos sa pinakamaliit ng molecule ng munggo o ng beans o ng buto, bulalo. Ang kaibahan niya ay yung microwave. Microwave, pindutin 1 minute. Okay, nag-CR ka lang, paglabas mo, umuusok na yung, whatever it is, ginisa, lechon. Kaya lang, after few minutes, malamig uli. Di ba nakita mo yung kaibahan ng crackpot at saka microwave? So, if you treat the word like a crackpot, it lasts for a long, long time. Pero kung microwave lang ang treatment mo sa word, for a minute, you're hot. You're so passionate about God. Paglabas ng pinto, wala na, tapos na. Parang nga yung chewing gum eh. I'm sure naranasan niyo mag-chewing gum. Actually, yung iba dito meron pa. Okay. Hindi ko sinasadya. Di ba you chew gum? Not because favorite mo siya or merit for a relationship. Tama ba? You chew a gum for the juice. Tama ba? Tapos, pag wala na siyang juice, anong gagawin mo? Lulunukin? Hindi. Yan, ganyan. Ganon din. Kumisan, di ba, we go to a church for juice. Juicy song, juicy preaching, juicy activity, juicy merienda. Sugar coat. At pag wala na yon, para mo ring chiclet or bubble gum na, tapos na. Tapos na yung happenings. Di ba? Abiding brings lasting change. Okay, more examples about abiding. Tibag. I'm sure mahilig kayo magkape. Pero pag bawal na yung kape, ano yung alternative? Tea. Okay, akala nyo walang kape na. O, tea pa rin, no? So, there are two ways of enjoying a tea. One is, ang tawag doon, deeper. Alam niyo yung deeper? Ginaganon-ganon niyo yung tea. Tama ba?
Up, down, up, down. Tapos, papalupot nyo yung tayo sa kutsara. Ang gagawin nyo? Pipisain ng kamay. Saka tapon. Yun yung another way. Di ba? Nakaka-enjoy ba yun? Parang na-stress ka pa eh, no? Bilisan mo, matagal mo mag-brown. Pero yung relax na way ng inom ng tea, paano? Boil the water, drop the tea bag, and let the water hang with the tea bag, and let the tea bag hang with the water. Ano na, relax. Umalis ka, iwanan mo. Ubayaan mo sila. Maya-maya, for few minutes, even hour, nagbabago ba yung kulay ng tubig? Yes. Brown, light brown, dark brown. If you treat the Word of God by let it hang out lang. Yung wala kayong masyadong effort. Naturally, nagbabago yung kulay ng tubig. May nagbabago sa atin. Nababago yung ugali natin, temperament, yung ating laman ng pag-iisip, yung likes natin. O isa pang example, paborito niyo ba maghugas ng pinggan? Okay, anong ginagawa niyo dun sa, may tawag dun sa mahirap linisin, yung asebo, kaya yung totong yung nasunog sa kawali. Anong gagawin mo doon? You have two choices. Okay, ibibigay mo yung lahat ng lakas. Scrub mo or babaran mo lang, lagyan mo ng sabon. Bukas, pagising mo, iganon mo na yung plato, tanggal. O konting effort pa. Di ba ganon yung how do we treat the Word of God? Look at it, gaze at it intently, and let it stay. Let it continue. Yun ang tinatawag na abiding. Let it abide. When you pay this kind of attention to the Word, it becomes an experience. Ang sarap, di ba? Hindi ka positive thinking, hindi ka self-control, hindi ka ang dami-daming self-help book. Pero for a minute, okay ka. Tapos bigla ka na lang sasabog. Kasi hindi yun yung abiding eh. Hindi abiding yung ginawa natin. Hindi Word of God eh. Okay. Naalala ko yung kwento nung mouse. Of course, Disneyland kwento to. No? Yung daga daw ay pinagandaan ni Mang Boy ng mousetrap. Alam niyo yung mousetrap? Yung nanguhuli. May ganun pa sa amin sa bahay. Effective talaga yon. Kahit ganyan kalalaking daga, nanguhuli. At problema, paano mo patayin? Kasi ang laki. Ngayon, anyway, ang problema, hindi nakita ni daga. Sabi niya, pinuntahan niya yung kaibigan niya, si chicken, pig, and cow. Sabi niya, alam niyo ba, mga kapatid, may balita ako sa inyo. Si Mang Boy bumili ng mousetrap. Dapat malaman niyo. Sabi ng chicken, pig, and cow, problema mo yun. Hindi na yung problema yun. Kasi mousetrap yan eh. Ikaw ang may issue, hindi kami. Tama naman, di ba? Okay. Ngayon, ang problema, itong mousetrap, pinasukan ng ahas. Hindi daga ang pumasok. Siguro ang ganda ng pain niya, may pumasok. Huli. Yung asawa ni Mang Boy, hindi niya alam, meron palang ahas. So pagdaan niya, tinuklaw siya. So anong mangyayari? Siyempre, magkakaproblema. Very poisonous yung ahas eh. No? So ngayon, si Mang Boy na magbubukid, marami siyang lakad. Paano kaya to? Kailangan ko pakainin to ng sopas, chicken soup. So, kinatay niya yung manok at nilaga niya. Of course, chicken soup eh. No? Pero hindi pa rin gumaling. Lumala ang sakit at kailangan niyang ng tulong ng mga kapitbahay kasi araw-araw nandun siya sa bukid eh. Kaya may pumupunta sa bahay niya, nahiya siya. Sa hiya niya, ay nagluto siya ng adobo, lechon, at pork chop.
So, hinatay niya yung baboy. Hindi, ilang araw din, ilang linggo, namatay yung asawa niya. Sobrang lakas nung, at saka hindi niya na-address yung sakit eh. Puro alaga. So, ang dami ngayon dumalaw from Quezon, Aurora, saan ba nagpunta si Kuya Jim? Sa Baguio, Bacol, ang daming bisita, full pack. Kailangan to, pakainin ko to, nakakahiya to. So, nakita niya yung baka, okay to, pwede to. So, kaldereta, bulalo, beef steak. So, kinatay niya ulit. Sabi ko na nga ba eh, hindi kayo nakinig sa akin eh. So, bakit ko kinukwento itong mga ito? Because the Word of God has a repercussion. After repercussion, pag hindi mo pinakinggan ang salita ng Panginoon, ang dami niyang side effects sa buhay. Hindi lang yung nakikita mo, kundi may side effects ba yun sa anak mo? May side effects mo sa apo mo at sa buong generation nyo. Pero, kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon, basahin natin. Okay? Sabi dito sa verse 25, "But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and abides, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing, in whatever he do." Ang ganda nung promise ni Lord, no? Kaya ignoring the word hurts more than you think. Ito na yung last natin. So, ano yung title ng ating sermon today? Get the word right. So, if you go to a hotel or cafe, di ba usong-uso ngayon, meron ba kayong internet? Wi-Fi? Meron po. Okay, anong password? Libre naman eh, di ba? Di ba lahat ng tao papunta ron? Okay, bibigay sa'yo. Ito, bibigyan ka lang kapirasong papel. Okay. At type mo na. Ayaw. Ready na eh. iPhone 17 pa nga eh. Ayaw pa rin. Ate, bakit ayaw? Patingin nga. So, yung iba mabilis. Yung iba talaga, ayaw ko na lang. Talagang may ganun, minsan ganun eh, no? Tama naman yun. Yung pala may case sensitive, may underscore, o kaya hindi mo yung Q, kala mo o kaya 0. Sabihin, dapat perfect yung word. Kasi pag hindi perfect ang word, ano mangyayari? Hindi papasok yung signal. Ganun din sa salita ng Panginoon. Kahit anong dami ng salita ng Panginoon, kung mali naman ang word, hindi tama ang pumapasok sa atin, hindi talaga bubukas ang heaven. The blessing will not flow in. Pero once you get the word right, life will be in order. And the blessing of the Lord flows in. Kaya make sure you get the word right. And the blessing of the Lord will flow in us. God bless us all. Gandang hapon po sa ating lahat. At binabati ko uli yung mga na-miss natin. At test dito sa harapan natin. At sino ba? Si Edward nandun. Palagi naman dito na ngayon yan eh. At yung bisita natin from Canada ba? Oo. At ganoon din yung mga
online na mga kasama natin, mga kapatid natin, ay inanyayahan kayo na sumama po doon sa Lord's Supper natin. At maganda po kayo ng juice or tinapay, pwede na rin yung kasama nun. So, before that, meron muna tayong exhortation konti tungkol po dito sa Lord's Supper. Naalala ko pala yung salita, yung sa message muna. Praise the Lord. Salamat po sa salita ng Panginoon na kailangan natin na ma-absorb, not only hearers of the word, but we need to absorb and do. Diba? Not only hearers, but doer. Kasi naalala ko, 22 years old po ako. That was fifth year college po. Yan po yung struggle po ako dyan. Dahil bago kong mananampalataya, sabi ko, kung ang salita ng Panginoon ay totoo, I'll believe 100%. But if not, hindi ako aatin ng church. Yan yung challenge ko before. Kung totoo, 100% I believe. Pero kung hindi totoo, ay hindi ko aatin ng being a Christian. So yun. So I searched the Bible. The night talagang binasa ko yan even though nagre-review ako sa college by that time. Nagre-review ako ng board exam. For board exam. Instead nagre-review doon sa lesson kung ano yung exam ay nandun ako babasa ako ng Bible. Binasa ko yun. Hindi ako natutulog halos. Kasi gusto ko malaman na ito bang salita ng Panginoon ay totoo? Kung totoo ito, I'll believe it 100%. At kung anong sinabi doon ay handa akong gagawin. So yan yung nasa puso ko. But then, salamat sa Panginoon dahil nung binasa ko, sabi ko, ang lahat na nagsasabi ng totoo ay ito hindi nagsisinungaling. The Lord never lies, di ba? So, I believe 100%. Talagang sabi ko, Lord, I believe 100%. At kung ano yung sinabi mo, handa po akong sumunod at by your grace. So yan yung challenge sa akin. So ganun din sa atin. Hindi ko pa alam yung salitang lukewarm before. Ganun lang sa akin. Ang alam ko lang, yes or no. Ngayon, alam ko na ano yung lukewarm. Lukewarm is, punta ako sa church, sandali, basta makikinig ako konti. Wang. Parang yung sa, nung Catholic pa ako, basta makarinig ako konti doon, okay na yun. Lagay ko yung kamay ko doon sa tubig. Ayos na yan. Malinis na konsensya ko eh. So that was before. That's religion. Pero pag dito tayo, pag tayo nakikinig ng Panginoon, we want to hear the Word of God kasi gusto natin na makuha yung blessing. The Lord always has a promise for every word na sinabi niya. Kung hindi natin nakuha yung blessing, ibig sabihin nun, may kulang. Sinong may problema? Siya o tayo? Siyempre tayo. So, we need to, sabi nga doon sa verse 25, di ba? We need to listen intently. Talagang buong puso natin, talagang mayroon tayong intention na we get the blessing na kung ano yung naipangako doon. Or else, sayang lang yung time natin, di ba? Hindi na ako magsalita ng iba. But let's continue doon sa pag-aaralan natin. But parang sumobra. Sorry. But parang to? Parang nawala yung una. Nawala yung una kong slide. Sorry. Mayroon akong isa nito, parang nakula. Sorry parang nawala. Wala dito. Sige na lang. Pakita ko na lang yung picture.
Siguro nakikita niyo tong picture ko. Nawala doon sa slide. Yung may ahas, ganito. Nakita nyo? Alam nyo yung ganyan, yung nakapalupot. So, anong ibig sabihin yan? Sino yung nakakaalam niyan? Yung ahas na nakapalupot doon siya sa stick. So, very familiar, di ba? Yan ibig sabihin yun. Di ba ito yung logo ng ng mga doktor? Nakapulupot doon yung snake. At yung iba mayroong pakpak. Pero yung original talaga niyan ay walang pakpak. Kasi pag nilagyan nila ng pakpak, yan yung mythology ng ng Greek. Nilagay nila si Hermes. But the original one is from the Bible. Wala siyang ganito yung nasa gitna. Ano lang siya? Yung stick sa kaahas. Saan galing yan? O yun, nandiyan na. Kanina wala. Nawala. Paano kaya yun? Ay, pakita ng kalaban. So, ganyan yung ito. Yan. So, that's the logo of medicine. Saan nanggaling yan? Ito. Yan. Kaso lang yung ko. Doon yan galing sa Numbers 21 verse to 9. Verses 5 to 9. So, babasahin ko sa kunti lang to. Ang problema nito ay yung mga Israelites na galing sila sa Egypt ay nagre-reklamo. Kaya malaking problema pala yung pagre-reklamo sa Diyos. Sabi dito, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses, inilabas mo kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito. Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami na walang kwentang pagkain ito. So, binibigyan na sila ng pagkain ng Lord. Talagang nagre-reklamo pa. Ini-insulto pa ang Lord, di ba? Grabe. So, dahil dito, sabi, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandang na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. So, dahil nagre-reklamo sila, ininsulto pang Lord, ay pinadalhan sila ng ahas. Kaya sila ay maraming namatay. Sa verse 7, kaya lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. So, nanalangin si Moses. Anong sabi? At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas. Gumawa daw na isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. So, doon nagsimula yan. Ganon nga ang ginawa ni Moses, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso, yung nandun sa dito. This one. Kaya madaming na hindi namatay, gumaling. So, yan yung simbolo ng medicine. Yan yung logo nila. So, ano ba yung, actually, that's in the fulfillment na, mayroong fulfillment po yan. Mayroon po siyang parang prophecy. Bakit nangyari yon? So, ito yung fulfillment na yon. Yan. Sino di ba, alam natin yung John 3:16? Honos John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, John 3:16. Pero dapat, alam din natin yung John 14 and 15. Right? Kasi kung alam natin yung 16, dapat alam natin yung verse 14 and 15. Problema, hindi natin alam. So, ano yung nagsabi doon? Idugtong natin yan. Ayun. Ang sabi doon, sa verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas, sabi doon,
doon sa ilang, gayon naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Ang sinasabi pala doon, yung ahas na yon ay parang hinahambing na si Jesus Christ ay yan yung nakapako. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, meaning to say, ang logo pala doon sa medicine na yan at yung snake represents Jesus Christ. Kaya lahat na tumingin, tayo, pag tumingin tayo kay Lord as Savior, maliligtas tayo, di ba? Lord and Savior. Sa verse 16, yun na yung sabi, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung ahas na yon ay represent Jesus Christ. Bakit? Para namang pag iniisip mo, bakit parang weird, di ba? Hindi, ito. Yan yung comparison. Bakit? Actually, every Lord's Supper, binabanggit ko yung Galatians 3:14, di ba? At 3:13 and 14. So, ganun din dito. Sabi doon sa Genesis 3:14, the Lord said to the serpent, sino ba yan? Yan yung tumukso kay Eve and Adam. Kaya, dahil sa ginawa niya, sinumpa sila, sabi nito, you are cursed, and you shall eat dust all the days of your life. Kaya siya, sinumpa, di ba? Ganon din si Jesus Christ, makita mo yung comparison, Christ redeemed us from the curse of the law. Tayo daw ay tinubos doon sa sumpa ng kautusan, having become a curse for us. Ginawa pala siyang parang curse. Sinumpa siya ng Diyos in order for us, all of us, to receive the blessing. Yan yung blessing. Yan yung ginawa ng Lord sa atin. Because curse is everyone who is hung on a tree. Kaya makita mo, yung nandun sa, yung bronze serpent, that bronze serpent is cursed. Ganon din si Jesus Christ, nakahang siya sa cross. He received the curse that is intended for us in order for us to receive the blessing. Ano ba yung curse? Ano ba yung sumpa na yan? Kabaligtaran ng blessing, that's the curse. So, bigyan ko kayo ng sample. Ang sabi nito, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos, at mga tungtoning binigay ko sa inyo, ngayon, mangyayari sa inyo mga sumpang ito. Ito daw. Kaso lang, wala namang isa sa atin nakasunod. So, anong mangyayari doon? Sabi dito, sumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at inyong mga bukid. So, sumpain niya ang mga imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula doon. Pag babasahin ko yan, puro curse yan . So, walang ni isa na nakasunod. So, lahat tayo ay we are recipient doon sa curse na yan, sumpa na yan. So ngayon, ang ginawa ni Jesus Christ, siya ang umako doon sa sumpa na yan in order for us to get the blessing. Di ba? Kaya sabi nito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sabi sa Deuteronomy 28 ito gagawin niya ang pinakadakila sa lahat na inyo. Sabi niya, mapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos yung si Yahweh. Kaso lang hindi natin nasunod. Paano yun? Walang nakasunod. Yan yun. Si Jesus Christ lang nakasunod. Kaya lahat na all the obedience yung ginawa ni Jesus Christ, it's not our obedience we don't rely on our obedience in order for us to get the blessing. But the obedience of Jesus Christ, yan yung ibig sabihin doon. Kasi kung manahan tayo doon sa obedience natin, doon sa ginagawa natin, sabi doon, our good works is just a filthy rags sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin,
yung mga ginagawa natin, pinakamabuting ginawa natin para sa Panginoon, yan ay parang maruming basahan lamang sa Kanya. So, hindi tayo dapat manahan doon sa kalakasan natin. But to the finished work of the cross, yung ginawa ni Jesus Christ, di ba? So, ngayon, let's pass the elements, please. Tumayo tayong lahat at sabay-sabay po tayo. Nakikita nyo ba yung... Sige, sabay-sabay tayo ha. Ito yung prayer. Hindi lang ako. Sige. Okay. Let's pray. Panginoong Yesus, yumuyukod ako sa iyo ng may pagpapakumbaba. Habang kumakain ako ng tinapay na ito, kumakatawan sa iyong buhay na hinati para sa akin. Naalala ko at ipinagniriwang ang iyong katapatan sa akin. Namatay ka para sa akin. Salamat, Panginoong Yesus. Let's partake. Hawakan natin yung saro. Let's pray. Ama sa langit, tinataas namin ang sarong ito bilang pag-aalala sa dugo ni Jesus, ibinuhos para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sinasabi ng iyong salita na kung wala ang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran. At sa pamamagitan ng mahalagang dugong ito, kami ay ginawang malinis at dinala sa tipan na relasyon sa iyo. Habang kami ay umiinom, ipinapahayag namin ang kamatayan ng Panginoon hanggang na siya ay bumalik at magalak sa tagumpay na ito sa krus na ibinigay sa amin.
Amen. Purihin ang Panginoon. Let's partake. Makakaupo na tayo. Let's give thanks for all the word and good news that we had received today, and also for everything that we receive day after day. Our strength, our health, our life, and of course, our eternal life. Let's give thanks. Panginoon, tunay Panginoon na kayo ang siyang aming tanging pag-asa at you are our portion. You're our treasure, supreme treasure, O God. Nothing is above you, Lord. You're everything that we need. Thank you, Father, for this privilege that we can express our gratitude through our offerings and tithes. Bless this, Lord, that we may grow in you and to have you more and more. Blessed be your holy name. Amen. Tumayo tayo. Benediction. Bukan natin yung ating mga kamay. At tatanggapin natin yung pagpapala na galing sa ating Amang nasa langit. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So sing for our Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope,
as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not make me grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Yes, Lord. Praise you, we glorify your name, Lord God. Sing for you. You are the everlasting God. Yes, you are, Lord.